Bibo! Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping kung ako na lang sana ang iyong minahal. Kung ako na lang sana ang iyong minahal, di sana matagal ka nang nakatikim ng loyal. Hi, ewan ko ba sa'yo, nagsisettle ka pa kasi sa kung sino-sino. Nandito lang naman ako, diba? Gabi-gabi mo naman ako makakasama sa radyo. Oh, ano to, diba? Ako na to nagbuong pusong nag-volunteer. Ayaw mo pa? Hindi ka nalugi dito kasi buong puso ko yung ipupusta ko sa'yo at kahit ikaw, buong puso mo yung ipusta mo para sa akin. Wala kang olats dito. Biboy Bibo na to. Yan. Ganyan yung linyahan ng mga taong desperado. Magustuhan lang sila ng taong hindi naman sila gusto. Ayaw nga sa'yo Bakit ba namimilit ka, ha? Ang kulit mo ha? Daig mo pa yung kandidato kung maglatag na mga plataforma Hindi ka nga gusto. Ano ka ba? Magising ka na nga sa katotohanan. Pero on the other side, why not, diba? Alam nyo, minsan mga yes friend, sadyang nakakabilib din tong mga tao na hindi man maganda or gwapo, pero may determinasyon, diba? Determinado. Uulitin ko po nakakabilib, hindi nakaka-inlove, magkaiba yon. Oo, baka naman umasa ka na bigla na magkagusto sa'yo yung gusto mo. Diba? Ano ba? Don't lose hope. Sabi nga nila, diba, hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya naman may chance ka pa na magkagusto rin siya sa'yo. Yan, diba? Ang gawin mo, bumunta ka ng Quiapo, tapos itanong mo kung magkano yung gayuma. Pero hindi mo bibilihin, ha? Huwag mong bibilihin. Canvas lang yon. Kasi yung pagbili ng gayuma, dapat plan B lang yon, ha? Kumbaga, hindi ka muna magsisettle doon sa iyong last resort. Huling bala mo yan, yung gayuma. Ang gawin mo, pag pumunta ka ng Quiapo, pumasok ka sa simbahan, tapos magdasal ka. Humingi ka ng himala. Himalang magkagusto rin sa'yo yung taong gusto mo, diba? Pagpilitan mo yung sarili mo, bahala ka sa buhay mo, makulit ka. Pero mga yes friend, kidding aside, gusto ko lang sabihin sa'yo na ikaw na determinadong mapasayo yung taong mahal mo, taong gusto mo, o hindi naman kaya kahit papaano magkagusto rin sa'yo. Gusto ko lang sabihin na ina-acknowledge ko at na-appreciate ko yung determinasyon mo na magustuhan ka niya pabalik. Kahit na itong taong to mukhang imposibleng magkagusto sa'yo. Pero paalala lang din na syempre hinay-hinay lang kasi baka makalimutan mo rin na magtira ng para sa sarili mo, 'di ba? Ang pagmamahal po ay sinisimulan 'yan sa ating sarili, 'di ba? Bago natin maibigay sa ating kapwa or doon sa ating taong pipiliin na ating mamahalin, no? Tandaan mo, hindi pa niya sinasabi sa yung gusto ka rin niya or may chance ka. Kaya hanggang dyan ka lang muna. Oo, wag todo bigay. Wag all out masyado. Ha, alamin mo yung mga limitations mo. Okay lang naman, 'di ba, na mag-express ka ng pagmamahal at ng interest mo sa isang tao. Pakita mo yung mga magagandang bagay na kaya mong i-offer sa kanya habang buhay. 'Di ba? Wag best foot forward. Hindi yung sa una lang magaling, 'di ba? Wag ganon. Kaya wag mo munang itaya lahat para hindi ka uuwing luhaan pag sinabi niya talaga sa iyo at kinonfirm niya na wala kang pag-asa. Especially kapag alam mong may jowa na. Yan sinasabi ko sa'yo, makulit ulo mo
Kating-kati ka ha, alam mo may jowa yung tao eh. Huwag ka na makipagkompetensya dun sa jowa, wala ka nang magagawa, sila na eh. At saka hindi naman para ibaba mo ng todo yung sarili mo, di ba? Magpakakabit ka, magpaka third party ka para sa isang tao, makakasira ka ng isang relasyon, yung ba yung gusto mo? Para lang ma-achieve mo yung isang taong gusto mong mapasayo, ay, hindi yun nakaka-demure be. Hindi yun nakakatuwa, hindi siya nakaka-amuse, hindi siya nakaka-wow. Walang wow factor sa ganon. Walang wow factor sa isang taong nang dedekwat ng jowa ng may jowa. Walang wow factor sa isang taong alam ng may nagmamay-ari na inaagaw pa, inaahas pa. So, wag ka naman sanang umabot sa ganong point, no? Kapag alam mong may jowa na yung tao, lalo na kapag alam mong masaya sila, step backward ka na. Hanap ka ng iba, diba? Marami pa dyan. Diyos ko naman, lalaki lang yan, babae lang yan. Ilan ba ang tao sa mundo? Promise hindi ka mawawalan. I-open mo lang yung isipan mo, yung puso mo na maging explorative na maging explorer, diba? Pwede naman yan kapag single ka. Explore mo lang ang larangan ng pag-ibig. Alamin mo, kilalanin mo yung mga taong makakadaupan mo kung sino ba talaga yung sa tingin mo para sa'yo. Pero kapag yung isang tao hindi na pwede, may jowa na, taken na, kasal na, may pamilya, may anak, wag ka nang makulit. Baka matampal pa kita ha. Hindi kita susuportahan sa ganyang kaisipan mo, no? Hindi yan tolerable, hindi yan negotiable. Kaya dapat matuto kang mag-step backward. At lalo na no kapag alam mong lapitin sa tukso itong taong bet mo o hindi naman kaya alam mong may tsansya. Alam mong may tsansa or meron siyang posibilidad na kagatin niya yung kaharutan mo. Ay, maling-mali ka naman dyan sa part na yan, 'di ba? Hindi naman para umeksena ka pa, di mas lalo kang nagmukhang tanga, 'di ba? So take everything smoothly, yes friend. Huwag mong hayaan na ma-take advantage ka rin dahil lang nagmamahal ka. Tandaan mo, ang pagmamahal, isang bagay yan sa buhay natin na dapat ubod ng ganda, ubod ng sarap, ubod ng kapuruhan, ubod ng sinseridad. Ang pag-ibig hindi yan pinipilit. Kusang nararamdaman yan. At ang pag-ibig dapat nare-reciprocate yan. It takes two ways. Back and forth. Give and take. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagmamahal. Kasi sa dulo, for sure, sinasabi mo ngayon, hindi okay lang, basta bigyan mo lang ako ng tsansa ng pagkakataon na mahalin ka kahit hindi mo ko mahalin, pabalik ng sobra-sobra, okay na ako doon, magsisettle na ako doon. Hindi ganun yon. For sure, darating at darating yung punto sa buhay mo na magsasawa ka rin. Mauumay ka rin na ikaw lang yung laging nagbibigay. Marirealize mo rin na bakit laging ikaw lang yung nag-give. Wala kang natitake. Wala kang napapala. Wala kang nahihita. Darating at darating ka sa punto na yan, kaya kung magmamahal ka na rin lang, di ba, ibigay mo na sa isang tao na talaga namang deserve mo at deserve ka. Kasi sayang naman, sayang yung tsansa, sayang yung oras, sayang yung pagmamahal na ibinubuos mo sa taong hindi ka naman gusto. Manong ilaan mo yan sa isang taong talagang mamahalin ka rin pabalik. Yung magkakandara pa, yung mga ngamatay, manakawang ka lang ng halik. Diba? I'm pretty sure there's somebody out there na itatrato ka ng tama at ma-appreciate ka kung sino ka without doing that much. Diba? Without doing too much effort. Kasi for sure yung ginagawa mo na paghahabol sa isang taong hindi ka naman gusto, super draining yan. Sobrang nakakapagod yan. Ewan ko ba't wala kang kasawaan. Diba? Kaya wag mong hayaan na pagurin yung sarili mo para sa isang tao, ubusin yung energy mo para sa isang tao. Diba? Because I'm telling you, possible na one of these days, maabuso ka nila. Kasi may napapala sila sa'yo eh. May nakukuha siya sa'yo eh. Napapakinabangan ka niya eh. Nauuto ka niya.
So may tendency na maabuso ka. Payag ka nun. Yung intention mo, magmahal at mahalin pabalik. Pero yung ginagawa niya sa'yo, wala lang. Trip-trip ka lang niya. Kasi may napapala siya, may nakukuha siya sa'yo. Napapakinabangan ka. So where's the love? Asan yung pagmamahal doon? Asan yung reciprocation? Wala. So sayang. And if that happened, yes friend, kung mangyari man yan, tandaan mo lang na kung ang intention mo naman ay puro, 'di ba? At the end of the day, nagawa ka pa ring maloko, hindi ka pa rin talaga pinahalagahan. Hindi naman kita, 'di ba, sisisihin na tanga ka kasi. Winarningan na kita, sinabihan na kita, hindi ka nakikinig eh. Wala. Maybe yan na talaga yung paraan, no, para mamulat ka sa katotohanan. Kailangan mo matutunan na yung leksyon mo sa mahirap at masakit na paraan. Kung yun yung paraan, sige, pagdaanan mo, go for it. But again, nagmahal ka lang naman, 'di ba? Hindi naman kita masisisi. Minahal mo yung tao, binigay mo kung ano yung mga kaya mong ibigay para sa kanya, yung mga bagay na kaya mong isakripisyo. Pero yun nga, kung may tendency pa rin na sa dulo, maloloko ka, tandaan mo na lang na at least yung intention mo naman sa kanya ay purong pagmamahal, seryoso, sincero, totoo. So, feeling ko hindi ka na rin lugi doon. Kahit papaano, 'di ba, naipakita mo sa kanya yung pagmamahal na meron ka, yung kapasidad na kaya mong gawin para lang mapatunayan sa kanya na mahal mo talaga siya. So, kung pag dumating yung time na yon, hayaan mo na talaga siya, 'di ba? Pakawalan mo na. Huwag mo nang ipilit yung sarili mo. Hindi mo kawalan yon, kawalan niya yon. Wow, ganda naman yan. Kailan ka ba naging kawalan sa isang taong hindi ka naman gusto? Diba? Alam niyo mga yes friend, minsan you just have to admit na may mga bagay talaga na hindi para sa atin, no? At may mga tao na hindi inalaan para sa'yo. Kaya i-reserve mo yung genuine love to someone better and more deserving. Diba? Huwag kang ma-stalk sa isang tao. Hindi pa huli ang lahat. Mag-dating app ka kung gusto mo. O di kaya pumunta ka dito sa stasyon namin. Mali mo, ako na pala yung hinahanap mo. Kainis. Diba? Kapag sinabi sa'yo na ayaw niya sa'yo at hindi kanya gusto, sabihin mo, Eddie, don't. Sino ka ba? Masarap ka ba? Masarap ka ba magmahal? Ganon, diba? Sabihin mo, bahala ka sa buhay mo. Kung ayaw mo sa akin, Eddie, wag. Juts ka naman. Juts, diba? Juts yung puso kasi hindi kanya kayang papasukin. Bastos mo mag-isip ha, ikaw ha. Well, anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan ngayong Monday evening. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Martes sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid. Good night, BB. Mwah, mwah. 101.1 Yes FM.